マーフ・マダリエフ、ネリ、カシメロどうなんですか？ Sa sinabi ng kababayan ni Naoya Inoue na si Shingo Waki na dati ring kampiyon sa Super Bantamweight, sang-ayon si Mr. Kwento dyan sa prediksyon at opinyon ni Shingo na dapat harapin ni Inoue muna itong si Janriel Casimero ngayong buwan ng Disyembre bago mangyari ang All Japanese Championship Showdown nila ni Junto Nakatani sa susunod na taon. Walang ibang karapat-dapat na makalaban ni Inoue para masubukan siya at magkaroon ng magandang tune-up fight bago si Nakatani. Kaya ang palaga ng angas ng Pinas, yan ay ayon kay Shingo Waki. Kaya naman mga kwento ang tanong, bakit kailangang harapin muna ni Naoya Inoue si Janriel Casimero bago itong si Junto Nakatani? Well mga kwento, narito ang mga malalim at makahulugan ng mga dahilan. Pero bago yan ay siguraduhin mo muna na nagawa mo na ito. Kasaysayan ng matagal nang iniwasang laban. Ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Janriel Casimero ay isa sa mga pinakamatagal nang hinihintay sa mundo ng boxing. Noon pang 2020, halos matuloy na ang kanilang salpukan para sa unification bout sa Bantamweight Division. Ngunit dahil sa komplikasyon sa COVID-19 pandemic at isyu sa mga kasunduan, hindi ito natuloy. Sa halip na isang eksplosibong bakbakan, nauwi ito sa panggigigil ng mga maraming fans at eksperto na patuloy na nananabik sa isang laban na posibleng magbigay ng malinaw na kasagutan kung sino nga ba talaga ang tunay na hari sa kanilang dalawa. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa laban. Si Casimero, dating 3-division world champion mula sa Pilipinas, ay kilala sa kanyang agresibong estilo, matibay na panga at kakayahan na magpabagsak ng sinuman sa isang suntok. Samantala, itong si Inoue, kilala bilang The Monster, ay perpekto ang record. May pambihirang lakas at pinakikinabangan ang kanyang disiplina at teknikal na kahusayan. Ang kanilang pagharap ay hindi lamang para sa world title belts, kundi para sa ligasiya, isang labanan ng tapang, galing at reputasyon. Mas malaking impact at hamon ang dalang laban kay Casimero. Kung titingnan ang kasalukuyang estado ng karera ni Casimero at Nakatani, mas makatarungan at makabuluhan kung si Casimero muna ang harapin ni Inoue. Una, si Casimero ay isang established name na sa international boxing scene. May malawak siyang fanbase sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang laban sa pagitan nila ni Inoue ay siguradong blockbuster yan, hindi lamang sa ring kundi pati sa kita, promotion at international media coverage. Sa madaling salita, ito ay isang super fight kung may tuturing. Ikalawa, sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa ring lumalaban si Casimero at nagpapakita ng pamatay na performance sa kanyang mga laban sa ibang bansa. Pinatunayan niyang hindi siya wash-up fighter. Ang kanyang lakas, unpredictability at walang takot na estilo ay isang seryosong banta sa teknikal na galing ni Inoue, kaya mas karapat-dapat siyang unang pagtuunan ni Inoue kung ang layunin ni Inoue ay hanapin ang pinakamalaking hamon. Sa kabilang banda mga kwento, si Junto Nakatani ay isang rising star, ngunit maguhan pa rin sa mata ng international mainstream audience kahit pa siya ay undefeated at may kaanghangang record. Hindi pa siya nakaranas ng matinding pagsubok gaya ng madinaanan ni Casimero at Inoue. Kaya kung unahin ni Inoue si Nakatani, maaring makulangan ang laban sa drama, kasaysayan at kagat ng masa. Para sa ligasiya, hindi lang para sa mga titulo. Ang boxing ay hindi lamang tungkol sa world title belts, rankings at record. Isa ito sa mga sport na pinapahalagahan ang ligasiya. Ang iniwang kwento na isang mandirigma sa mata ng panahon para kay Naoya Inoue na kilala bilang isa sa mga greatest lower weight fighter sa kasaysayan. Napakalaga na masilyuan niya ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagsagupa sa mga pinakamapanganib na kalaban, lalo na yung matagal na niyang hindi naharap. At kung may isang pangalan na laging konektado sa kanyang karera sa ilalim ng tanong na sino ang iniiwasan o hindi pinalaga ni Inoue, ay syempre ang pangalan na yun ay si Casimero. Ang pag-iwas sa laban nito ay maaring maging malaking baka sa kanyang career narrative. Ngunit kung ito ay matutuloy, ito ay magiging isang kwento ng redemption, closure at tunay na pagangat sa kasaysayan ng boxing. Bukod pa rito, kung matalo ni Inoue itong si Casimero, ay magiging perpektong hagdan o pangarapin si Nakatani. Kung matalo niya si Casimero, mas magiging makabuluhan ang laban nila ni Nakatani dahil masasabi nating dinaan niya ang lahat ng tunay na hamon sa paligid ng kanyang dibisyon. Kaya lang dahil banta itong si Casimero ay baka itong si Casimero na ang harap kay Nakatani. Aba teka.
Mga kakwento, ang laban ni Inoue at Casimero ay hindi lamang laban ng dalawang mandirigma na may sariling estilo. Ito ay laban ng nakaraan laban sa kasalukuyan. Ito ay pagbibigay hustisya sa isang naudlot na kwento, isang tunay na sagupaan ng gilas, tapang at puso. Kung talagang gusto ni Naoya Inoue na iukit ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakadakila at pinakamalakas, kailangan niya talagang harapin ang nag-iisang Cuadro Alas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bibot Miranda, kay kakwentong Gabriel Nalasa, kay kakwentong Edson Bagalay, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.